Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Alright, bakit ba ako tinawag na Boy Sardinas? Siyempre namimigay tayo ng sardinas mga kababayan. Alright, so Happy New Year sa inyo. Balita ko po ay may sakit po yung asawa nyo. Okay, may sakit po no. Kailangan nyo pong ipa-check up yun. Papa-check up po no. At ito, ipambayad nyo po sa Hospital Sardinas. Paano nyo po yan ha? At para po gagaling po yung misis nyo po at makarecover. Pwede pong ibayad yung sardinas na yan. Yan ang sardinas na pwedeng ibayad sa ospital. Alright? Salamat. AFP, mag-isip-isip kayo. Ginagamit kayo ni Tambaloslos at ni BBM para mapanatili sila sa kanilang pwesto. Hahayaan nyo na lang ba na pinaglalaroan kayo ng mga buhaya? Hahayaan nyo na lang ba na binababoy nila ang pera ng taong bayan para sa kanilang interes? Galaw-galaw AFP, people power na. Bakit kasi hindi marunong magdesisyon si BBM? Yan lang naman ang problema. Hinahayaan niya si Tamba na manipulahin ang utak niya at parang robot siya na sumusunod na lang. Pati si Lisa nakikialam pa. Laban na mamayang Pilipino dahil lalo na tayo naghihirap. Huwag niyong isipin ang pera ng ayuda. Isipin niyo, pera yan natin ng mga mamamayang Pilipino. Tinanggal nila si DP Sara kasi may plano silang masama. Pero hindi kayo mananaig Marcos na sakim sa kapangyarihan. Mawawala din kayo Marcos. Now na. Ay may posibilidad talaga na magkaroon tayo ng bagong presidente itong bagong taon ng 2025. Pero sa kasaysayan ng Pilipinas, bagamat binibigyan natin importansya ang people power, alam natin na yung dalawang presidenteng nasisante, si Presidente Marcos Sr. at si Erap Estrada ay nasisante dahil din sa malaking papel na ginawa ng ating militar. At yung unang pagkakataon nga ay noong 1986, ang tawag natin people power, pero wag natin kakalimutan na ang nagdeklara na sila ay hindi na rerespetuhin ang chain of command ay yung si FVR bilang head ng PC INP, ano ba tawag sa kanila doon, Philippine Constabulary, at saka si JBE bilang Defense Secretary. No? At nung panahon naman ni ERAP, ang mga bumitiw at hindi na kumilala sa chain of command ay si Angie Reyes na Chief of Staff at saka si Orly Mercado na Secretary of Defense din. So, ang tanong, meron kayang posibilidad na ang military ay gagampan muli ang kanilang katungkulan sa ayon sa ating saligang batas na sila ang magpoprotekta sa taong bayan? Well, hindi ako magre-rely sa crystal ball. Kung hindi, subukan nating suriin kung meron ba talagang mga bagay-bagay na magbibigay dahilan kung bakit ang ating mga kasundaluhan ay gagampanan ng kanilang papel bilang protektor ng taong bayan. Unang-una, ano ba ibig sabihin ng protektor ng taong bayan, protector of the people? Siyempre, ang pinaka-obvious dyan, kung talagang lalabagin mo talaga ang karapatan ng pantao. At siyempre, alam naman natin na sa 13 of January, magkakaroon ng napakalaking pagtitipon, hindi lang ng iglesia, kundi lahat-lahat ng mga puwersa na nagkakaisa para magkaroon ng katarungan, no? At pagtutol nga doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. No? So sa tingin ko, ang pinakamadali na magkaroon ng papel muli ang ating militar kapag gagawa ng paraan ng administrasyon na hindi matuloy or guluhin yung mga rally na yan. So, ingat po kayo. Kasama sa kanilang script, dapat matanggal ang Inday Sara bilang Vice President. Kung ang taong bayan sa dalawang venues, sa Liwasan at... Ito ha. Baka gagawa sila ng paraan para hindi matuloy ang rally ng INC. So, sa linggo, mag-ano tayo dito? Mag-ikot na tayo sa linggo, mga ka-DDS. Ikot tayo kung saan gaganapin ng rally ng INC, tapos makikibalita na tayo doon, no? Bababa na ako sa linggo. Tapos ikot-ikot tayo dyan, baka merong barikada or something, no? Tingnan lang natin para malaman natin ito, mga ka-DDS at mga vlogger. Yung iba nandyan na yan. Linggo pa lang, baka andun na kami siguro or basta, makikita nyo naman po, magla-live naman kami doon. Tingnan natin to kasi baka totoo nga ito na gagawa ng paraan para hindi matuloy itong rally. Okay. Oo nga. Tama nga itong kumare ko. Salamat Maring Roque ha. Salamat ha.
Salamat sa iyo Nasaan ka ba ngayon, no? O yan. So tuloy pa din to, mamaya basahin natin yung mga comment ng mga babayan at ay napakaganda nito. Sa Luneta, sa Metro Manila at 8 pang venues all over the Philippines ay magpapahiwatig na tutuloy sila sa impeachment, hindi nila magagawa yon. Napakalaking balakid sa kanila na hindi matanggal si Vice President bilang Vice President dahil nga gusto nung tambaluslos na magpresidente. So sa tingin ko, talagang gagawin nila ng lahat para matuluyan. Kaya kung ako si tambaluslos at natatakot ako na mawawala yung pagkakataon ko maging presidente patapos kong busugin ng mga congressman, talagang gagawa ko ng paraan para mapigil yan. At nandyan yung posibilidad na habang nagpupulong ngayon ang National Security Council, no, na tinanggal ang Vice Presidente at ang dating mga presidente bilang miyembro, dati po kasi yan, sa National Security Council, kasama ang Vice President, kasama ang mga dating presidente. Pati po nung panahon ni President Duterte, no, si Leni Robredo umupo bilang miyembro ng National Security Council kasi National Security Council naman talaga dapat walang politika-politika dyan, no? Pero ngayon, tinanggal nila, obviously, ang kadahilanan, ayaw nilang maupo ron si VP Sara at ang kanyang alyado na si GMA na isang dating presidente. Now, bakit nila hindi pa uupuin doon? Kung ang kanilang interest talaga ay yung seguridad ng bansa. Well, ang aking naiisip, hindi seguridad ng bansa ang pinag-uusapan doon, seguridad ng Marcos regime at yung posibilidad na dapat palitan ng tambaluslos ang susunod na presidente. So, ingat po tayo. Dahil kung ako si tambaluslos, matapos kong busugin ang mga congressman, matapos kong pakainin din ang mga senatong, ay nako, bubuyuin ko ang Marcos Jr. Mag-martial law ka kaya? Sabihin natin na talagang meron talagang magtatangka na buwagin ang iyong gobyerno, patalsikin ang iyong gobyerno, mag-martial law tayo, parang hindi matuloy ang rally na yan. Pag nangyari po yan, tignan nyo kung anong nangyari ngayon sa South Korea. Yun ang ginawa ng presidente. Mas mapapabilis po ang pagtalsik kay Marcos Jr. pag kayo nag-martial law. Guaranteed po yan. Dahil alam na... Wag mo nang bawalan mag-martial law. O sige, BBM, mag-martial law ka na. Ikaw na nga nagsabi, Maring Roque, na na pag nag-martial law, mas mapapabilis ang pagbaba ni BBM. O di mag-martial law na. Natin baka sa linggo, baka martial law na. Siyempre, pag mag-martial law, kakalat na yung mga pulis, sundalo, dyan sa pupuntahan ng INC na rally. O wala na, hindi tayo makakapunta ron. Martial law na anong gagawin natin ba, si Roque, anong gagawin natin dyan? Hindi na yung magmamarsh. Di ba mas maganda sabi mo mag-martial law? Para mas mapabilis. Mag-martial lawin na natin. Naku, nakakatakot martial law. Pero hindi, sama-sama naman tayo lahat Di ba? Di ba, Ma'am Gemma? Rimay? Tuloy natin to. Ang ganda nito ng Pilipino na ganyan din ang ginawa ng ama ng Marcos Jr. Magdeklara ng martial law, pinadlak ang Kongreso at naging diktador nga sa sumunod na 20 taon. At kapag ginawa niyo po yan, tingin ko, isa yan sa pamamaraan na baka tumugon ang militar sa kanilang katungkulan na protektahan ng taong bayan. Yan. Dahil alam nila na ang martial law, hindi talaga yan makakabuti sa taong bayan. So, yan po yung aking unang assessment. Kung gusto nilang mapabilis ang bagsak ng administrasyon itong Marcos Jr., mag-martial law sila. At tingnan natin kung anong mangyayari. No? Now, pero bukod doon, meron ba mga kadahilanan talaga para ang militar ay tumugon sa ganyang katungkulan? Well, makikita natin ang sagot dyan dun sa mga open letters na in-issue ng mga retiradong mga militar. Unang-una, no? Ano ba yung mga issue na linabas nila? Ang naalala ko, mga 3 at 4 na open letter yan. Yung isang open letter, unahin natin yung pinakabago. Ito yung pagtutol nila sa budget ng 2025. Siyempre, malapit sa puso ng mga militar yung nawalang 28 billion para sa kanilang retirement fund at saka yung nawalang... Guys, panoorin mo natin to dire-diretso para maganda tong ating maririnig kay Sir Roque, okay? 15 billion para sa AFP modernization. Now, nakasaad yan sa kanilang liham. Pero hindi nila sinad sa liham nila yung katotohanan na dyan ngayon sa
mga congressman, abay nagsani-puwersa na yung mga komunista, terorista na kalaban ng sumbong sandatahan. Alam niyo, ang Pilipinas, nasa Guinness Book of World Record tayo. Pinakamahabang labanan, no, sa panig ng isang gobyerno at ng isang insurgency. Yun nga yung NPA. No? At ang number one talagang nakakasakit sa ating militar ngayon, hindi na bali yung mawawala yung kanilang pensyon, hindi na bali yung hindi na naman sila magkakaroon ng mga modernong mga kagamitan para gamitin sa mga kalaban ng gobyerno, pero makita na yung mga kalaban nila, mga komunista, terorista, ay ngayon kakampi ng Tambaluslos at ng Marcos administration. Mantakin mo nga naman, no? Inaalay ng buhay ng mga kasundaluhan. Ang buhay nila talagang tinayanan nila. Pagpasok nila sa hubong sandatahan, isang paas nila nandun na sa libingan. Dahil nga, hindi naman dekorasyon ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Meron tayong pinaka-longest reigning insurgency na nga sa buong daigdig. Tapos makikita nila, wow, ang mga teroristang komunista na kalaban ng gobyerno, lately sila pa nagpa-contempt doon sa isang respetadong general na si Wilkins Villanueva na naging hepe rin ng PIDEA at nung Colonel Grijaldo. Sila pang nagpakulong. Mantakin niya yun, yung kalaban nilang pumapatay ng kasundaluhan, yung kalaban ng hukbong sandatahan, sila ngayon ang nagpapakulong sa mga respetadong general. So kung ikaw ang sundalo, ano naman ang mararamdaman mo? Bukod pa yan dun sa tinanggal na nga nila yung kanilang retirement pay, ang laki po nun 82 billion. Marami hindi makakakuha ng pensyon dahil tinanggal nila yung 82 billion na yan. At siyempre, 15 billion. So ibig sabihin, tutubin na naman ang gagamitin natin laban sa ating mga kalaban na teroristang komunista. Okay, yan yung maaga o pinaka-latest na kanilang open letter. Pero bukod pa dyan, meron din sila nagkaroon ng open letter, no? Na laban naman doon sa chief of staff nila. Actually, ang duda ko, mga asawa ng mga general ang sumusulat yung mga open letter niya kasi ang galing sumulat eh. Hindi sa ako yung nag-iinsulto sa mga mandirigma natin eh. Pero talagang obvious naman talaga na yung mga misis, mas magaling magsulat. No? So feeling ko, yung mga Amigas Incorporated, mga Mrs. Colonel, Mrs. General ang siyang sumusulat diyan. Anong reklamo nila sa Chief of Staff? Unang-una, favoritism pagdating sa promotion. Nawala na raw yung meritocracy na ang promotion ay dapat madiktahan kung gaano kang kagaling sa serbisyo. Nawala na raw yun. Okay, una-una yan. Pangalawa, nandyan daw yung mamalabis na pamumuhay ng Chief of Staff. Di umano, sabi dun sa open letter na yan, mahilig daw sa mga number 2, 3, and 4. Hindi ko alam kung totoo yan. Pero yun yung nakasaad dun sa letter. Hindi po ako nagsabi niyan. Nasa open letter yan na nakita ko. At saka, kino-question nila, bakit ikaw ang chief of staff? Wala kang battle experience. Puro desk job. Kilala ko naman yung chief of staff. Naging spokesperson din yan ng hukbong sandatahan nung tayo spokes. At naging superintendent din yan ng PMA. Pero come to think of it, bakit nga lahat ng naging assignment ng chief of staff walang kinalaman sa gera? Meron naman tayong gera na pinakamahaba nga sa buong daigdig, no? At saka nandyan din yung issue ng korupsyon. Pero ang talagang nanggagalaiti sila, nawala na yung meritocracy sa promotion. Kasi alam mo, kung ikaw nasa hukbong sandatahan at ikaw ay opisyales, siyempre gusto mo matapos ang iyong karera na merong estrella na ikay general. Ngayon, ang mga napopromote na mga general, hindi lang mga junior, kung sino yung mga paborito ng chief of staff. At yan talaga ay kinagagalit na kasundaluhan. At saka nalalaman din nila na lantaran din ng korupsyon dyan sa armed forces. Alam nyo, mahilig nating pansinin ang intelligence funds ng Vice President. Pero siyempre, pinakamalaking intelligence funds ay ang Presidente na ginugugol niya sa hukbong sandatahan at ang armed forces mismo dahil sila nga ang bumibili ng impormasyon laban sa kalaban. Pero kapag hindi nila pinagkakatiwalaan ng liderato, siyempre, pwedeng binubulsa lang yan. At isa yan dun sa mga hinanakit na mga ilang kasundaluhan na lumabas sa white paper o kaya sa letter to the President. Well, nagkaroon din sila ng letter to the President against charter change. Against paggamit sa ayuda para kumuhalap ng pirma. So, nakikita natin na ang concern ng ating mga kasundaluhan, hindi lang dun sa mga concern na meron talaga silang directly na kinalaman, yung kanilang pensyon, yung kanilang FP modernization, at saka yung pag-insulto sa kanila na binigyan sila ng 200 pesos
additional subsistence allowance na ang pinanggalingan naman pala ay yung kanilang AFP modernization. Di ba budol yun? Siyempre, nabuisit sila, nabinudol sila na gano'n, na hindi pa dinerecho na, sige, bibigyan namin kayo, pero babawasan namin yan sa AFP modernization. Siyempre, kung ikaw ay sundalo, kapag moderno yung gamit, mas meron kang proteksyon. Ilang araw na lang, isang linggo na lang, kulang isang linggo, ay magkakaroon na ng isa sa pinakamalaking pagtitipon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito nga yung tinawag na pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. Unang-una, ito ay laban sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Pangalawa, ang gusto nila ay kapayapaan sa gobyerno. No? At bagamat ito ay pinangungunahan ng Iglesia ni Cristo, sinabi na rin nila na lahat naman ay welcome na dumalo. Ang tanong, meron bang linalabag na batas o probisyon ng saligang batas ang kahit sinong simbahan na magtatawag ng ganitong pagtitipon? Well, dalawa po yung ating pag-uusapan dyan. No? Yung karapatan ng malayang pananalita na isang karapatan ng mga miyembro ng isang simbahan at saka yung simbahan mismo. Yung tinatawag na separation of church and state. Ito ba isang balakid para sa pagpaparali na tinatawag na isang simbahan? Well, sa unang punto, mukhang madali natin sagutin yan. No? Lahat tayo may karapatan ng malayang pananalita. At ang mapayapang pagtipon-tipon, yan po ay kabahagi ng malayang pananalita. Paulit-ulit na sinasabi ng ating Korte Suprema na ang lokal na pamahalaan ay hindi nagbibigay ng karapatan para sa malayang pagtipon-tipon para iparating ang hinaing laban sa gobyerno. No? Yan ay karapatan na nanggagaling mismo sa ating saligang batas. So ang mayor's permit, kinakailangan lang yan sa time, place, and manner, no? Para masiguro na hindi naman makakadisturbo sa publiko. Pero sa mulat-mula pa, yung napakaagang kaso pa ng Pugoso versus Primicias versus Pugoso, sinabi na ng Korte Suprema na ating mga kalye ay talagang sa mulat-mula ay hinahawakan o narariyan para pagtipon-tipunan ng ating mga mamamayan para iparating ang kanilang hinaing laban sa gobyerno. No? So since time immemorial, our roads have been held in trust for use by the people for peaceful assembly. Mas madali sabihin sa Ingles, pero tinagalog ko na rin para maintindihan ng lahat. So, ang rally permit, time, place, and manner, no? Para lang masigurado na hindi naman makakasagabal sa mas nakakarami. Kaya nga ang rule, kung kinakailangan ng permit, kinakailangan magkaroon ng dahilan para ma-deny ang permit. At kapag hindi inaktuhan kaagad, yan ay deemed approved. At ang mga lokal na pamahalaan ay binigyan ng utos na kinakailangan magtalaga ng freedom parks kung saan hindi na kinakailangan humingi ng mayor's permit. No? At isa nga dyan sa freedom parks na yan ay ang Liwasan. Magkakaroon tayo ng dalawang venues doon sa pagtitipon nito, Liwasan at Luneta. Ako, balita ko dun sa isa kong kliyente na may bus company. 500 buses ang inupahan para sa isang venue pa lang. So talagang ang inaasahan daw ng mga organizers sa 13, hindi bababa sa 2 million. Baka ito na ang isa sa pinakamalaking pagtitipon-tipon sa buong mundo. Tingnan natin kung mabibreak natin ang Guinness Book of World Record na pinakamalaking pagtitipon-tipon. At kung matuloy nga yan, ang mensahe, ayaw namin sa impeachment ni BP Sara. Dahil siya nga ang pinakamalaking mandato ang nakuha galing sa taong bayan. 32 million. A first in Philippine history. At siya pa ang tatanggalin. No? At syempre, ang panawagan pa rin is gusto natin ay kapayapaan. Ayaw natin ng gulo. Ayaw natin dun sa mga masyadong gahaman sa kapangyarihan na nanggugulo sa ating lipunan. So malinaw na kung kayo ay aarestuhin dyan dahil kayo nagpunta sa rally, pagtitipon-tipon, yan po'y garansyado ng ating saligang batas. Kaya ismiran yung pulis na gusto mag-aresto sa inyo dahil wala silang karapatan na mag-aresto ng kahit sino man kung sila ay kasapi sa isang mapayapang pagtitipon-tipon. Ang mas malalim na pag-iisip ay pagdating sa issue na may nilalabag ba ang simbahan pag sila'y tumawag ng
pagtipon-tipon laban sa impeachment ni VP Sara o para sa panawagan na kapayapaan. Dahil meron tayong tinatawag na separation between church and state. Well, unang-una po, yung separation na yan, naggaransyado rin ng ating saligang batas, yan po ay kalayaan para magkaroon ng pananampalataya. Hindi po yan pagbabawal sa kahit anong simbahan o pananampalataya na maghimasok sa mga pang-araw-araw na ginagawa ng gobyerno. In fact, para sa mga Kristiyano, no, yung kanilang buhay ay dapat din ayon sa kanilang pananampalataya. Kaya nga sinusunod natin yung 10 kautusan na bawal magnakaw, bawal pumatay, no? At yan din naman ang pinapatupad ng mga responsableng gobyerno. So, yung separation of church and state, hindi ibig sabihin na palibasa hindi gobyerno ang simbahan, hindi na sila makikialam. Ang ginagarantiyahan ng separation of church and state, yung karapatan ng lahat na magkaroon ng sariling pananampalataya. At yan ang hindi po pwedeng paghimasukan. Okay? At now, kapag meron namang ikaw gagawin ayon sa inyong pananampalataya, ayun, hindi na yung sakop ng garansya. Kasi kung meron ng gawain na bunsod sa isang pananampalataya, hindi na yan pananampalataya alone. Yan ay meron ng gawain. So yung mga nagsasabi na sila yung mga simbahan, na nagsasabi na po pwedeng pumatay, ay hindi po pwede yan. Kasi yung pagpatay, gawain na yan. Hindi lang yan pananampalataya. Pero for as long as ito ay pananampalataya, yan po yung garansyado ng Estado. Now, pwede bang pulaan mong ibang mga pananampalataya? Abay, sabi ni Chief Justice Puno doon sa kaso ng Iglesia ni Cristo versus Court of Appeals, ang sabi, talaga namang yung kalayaan ng malayang pananampalataya, kasama na rin dyan yung kalayaan ng malayang pananalita. Ang sagot sa isang maling pananampalataya ay isang mas mabuting pananampalataya. Hayaan mong magsalpukan ang ibang-ibang mga paniniwala sa malayang merkado ng ideya nang sa ganun, taong bayan ng mamimili kung ano ang kanilang paniniwalaan bilang kanilang pananampalataya. Napakaganda ng kasong yun. Iglesia ni Cristo versus Court of Appeals. Basahin niyo po. Napakaganda ng lingwahe ni Chief Justice Puno na kinagagalak kong sabihin, kapatid ko sa pananampalataya sa timbahang protestante. So, wala pong lalabagin ang Iglesia ni Cristo kapag sila ay nanawagan na magtipon-tipon ng taong bayan para protektahan ng Vice President at ang kalayaan. Gaya ng wala rin dinabag na probisyon ng saligang batas si Cardinal Sin nung siya'y nanawagan na sa taong bayan na magtipon-tipon sa EDSA para protektahan ang mga kasundaluhan na nag-withdraw ng kanilang suporta sa chain of command ni Marcos Sr. At kung meron din simbahan na mananawagan para protektahan ang mga sundalo na kakalas sa chain of command ni Marcos Jr., wala ring lalabagin ang ganyang simbahan. Na dahil ang pagtatawag ng mapayapang pagtipon-tipon ay never kriminal. Ang kriminal is kapag meron ka pang gagawin bukod dun sa malayang pagpatipon-tipon at hindi lahat ay pinagbabawal. Ang pinagbabawal ay ang paggamit ng dahas at ng armas gaya ng ginagawa ng CPP-NPA. Uulitin ko po ang galing-galing naman nilang manalo sa eleksyon. Nandiyan yung mga party list representatives nila. Bakit ba hindi pa nila completely itabi na yung kanilang mga baril? At sila ay tumutok na sa parliamentary struggle. Yun ang hindi ko maintindihan. Nagpapaka-plastic pa sila na wala na silang tiwala o wala na silang paniniwala na kinakailangan gumamit ng dahas, and yet nandyan pa rin ang kanilang mga baril. Dahil napatunayan naman nilang kaya nilang manalo sa eleksyon, dapat nagpa-participate na lang sila sa lahat ng eleksyon at paramihin nila ang hanay nila sa Kongreso. Alright. Galing. So ayan, narinig nyo, dire-diretso yung sinabi ni Attorney Harry Roque. Galing. So mga kababayan, itong narinig natin kay Attorney Roque. So itong darating na linggo, 'di ba? Linggo tapos Lunes. So bababa na tayo ng Manila
ng linggo. So makikibalita tayo doon kasi baka nga harangin. So mababalitaan po namin sa inyo yan para meron tayong update. At ngayon pa lang, I think ngayon pa lang baka nandiyan na yung mga tropa na mga DDS na nakaabang na yan dyan. I think magbablog na yan sila sa bukas, tapos hanggang linggo. Alright, shoutout sa mga tropa natin dyan. Pupunta ako dyan at sama-sama tayo na mag-aabang sa INC at magbabalita tayo ng hindi fake news. Kung ano lang yung gagawin nila, yung rally na doon na mangyayari, nandun lang kami sa may paligid. Tapos papakita po namin sa inyo. Nakita nyo, almost 2 million. Ito ang pinakamalaking magiging pagtitipon sa January 13. Kung ito man ay totoo, grabe no, 500 na bases ang inarkila na ng INC. So asahan nyo po ito, dadagsa po talaga ng sobrang daming mga kababayan natin at iba't ibang mga grupo, hindi lang naman siguro mga INC no. Pero ang sabi kasi ng Net25, hindi sila sasali o hindi sila magko-combine sa iba. So baka itong mga tanso, yung mga supporter ng iba ay tatabi diyan, baka manggugulo, wag niyo na hong gagawin at hindi po manggugulo o hindi po gulo ang hanap po ng INC ha. At papaalam po namin sa inyo mga babayan kasi excited na rin ako na makita yan at pati yung pagdating kung paano nagtipon-tipon pag dumating yung mga bus, ganyan. So iba-vlog natin yan mga babayan, marami naman kaming vlogger dyan at pagka may mga nag-vlog ng mga tanso, tingnan nyo naman po kung ano yung gagawin nila. So sana wag naman sila manggugulo kasi hindi naman gulo yung hanap namin dyan. No? Alright, so shoutout kay Triple C Mix TV. Hair follicle drug test ang hinihingi namin kay BBM kasi ibinoto namin siya. Ayaw namin ng presidente na Brown Kimberloods. Nako. Wala ayaw man niya kasi po, idol Ayaw niya kasi magpaganyan. Ayaw niya kasi. Ibalik ang war on drugs, sabi niya Sorina Jabalyan. Jabalya. Ayan niyo po, basta PDP laban tayo, Ma'am Sorena ha. Yun sabihin niyo po niyo sa mga kamag-anak niyo para maibalik po yung gusto nyong mangyari. At para lahat tayo ay maging safe na at maibalik yung dati kasi mas maganda naman po yung dati. 'Di ba? Mariano Solero, Roselo Jr. Inidoro ang bagsak nyo sa eleksyon sa Mayo. Nako. Ano pala 'to Inidoro daw ang bagsak natin. Mariano, pustahan tayo, Mariano. Yung mga tanso nga na mga hinahamon ko ng pustahan, hindi nga pumapalag, ikaw pa ka. Pustahan na lang tayo para may thrill. Sabihin dun sa mga tanso na mga vlogger nyo, si Boy Sardinas pumapalag ng pustahan, Marcoleta win ako, kayo ay talo, sabihin nyo makipagpustahan sa akin. I-contempt din to si Inodoro daw bawal kasi ang mensahe ng Inodoro, Sir Mariano ha, iko-contempt po kita. Contempt kita ha. Wait lang, Secretary. Ilang pa pulis dyan? Pahinga akong 2 saka 2 aso din, yung mataas ang rabies. Paki-contempt itong si Mariano Roselo Jr. Pakihanap sa sa ating satellite, okay? Yari ka Sir Mariano, contempt ka po ha. Paalisin mo na, tapos bigyan mo 15,000. Tapos pakikagat mo to ha, itong si Mariano, pakagat sa aso pag nahuli nyo na. Bago nyo ikulong, ipakagat sa aso natin na maraming rabies. Okay, nakadalawa tayo ha. Nakadalawa tayo na contempt ngayon. Dito po tayo sa may kabila. Sorina Jabalya, totoo ba yan? Ayan po, narinig nyo naman po kay Attorney Harry Roque yung kanyang salita. So, yan po yan. Kayo na po ang bahala dyan kung maniniwala kayo kay Attorney Roque ha. Yan, naka-subscribe na raw siya. Maraming salamat po, nag-subscribe na siya si Ma'am Sorina Jabalya. Thank you po. Sa mga hindi pa nag-like, mag-like na po kayo dyan mga kababayan.
Yan, Sir Boy Sardinas, ano ang delikado kay BBM? Yung mapatalsik siya. Mm. Sana hindi magbago yung hindi magbago yung plano sa Lunes. Kasi ang plano lang diyan is to support ng INC na si Vice President ay hindi ma-impeach. So hindi ko alam 'yan. Hindi pa din alam 'yan mga babayan yun lang sabi kasi sa INC. Ang Net 25 yun lang ang sinabi nila. Pero maaring magbago 'yan pag andun na yung mga tao. So antabayanan niyo 'yan. So marami naman kami mga vlogger doon. So kung sa akin kayo manonood sa live doon, so tutok po kayo niya na. Baka maaga pa lang andun na kami niyan sa Lunes. Okay? Kaso pag nag-martial law, awanin. Baka sa linggo wala na. Baka puro bakod na doon, hindi na kami makapunta doon, no? Pero sana ay walang babawal. Kasi may mga permit naman yan at narinig din naman kay Attorney Roque na walang kaso yan ang pagtitipon at walang makukulong sa ganyan. Pag manggulo ka, mambato ka ng sardinas doon, may tinamaan sa ulo, ay kulong si Boy Sardinas. Pero kung ang mababato ko si Mima Alicia, masapul ko sa nguso, ayaw mo na, makulong na ako. Hindi niya sinalo di sabog ang nguso, di ako ang makukulong. Ayaw mo na. Puro kayo delikado hanggang ngayon, na? Sir Alfred, maano ka muna sa Lunes. Nakita mo naman siguro yung pahayag ni Attorney Harry Roque, di ba? Yan lang naman yung pinanood ko po sa inyo. So, at nabayanan niyo po yan sa Lunes. Okay? Cantor. Ngaw din pag may time. Ngaw din pag may time. Nag-like na ako baka makontempt ako Sabi ni The Hard Life Channel. Hindi kita i-contempt, tropa tayo yan. Si Renante ASAP congrats President Sara Duterte. Congratulations. May naamoy na ba kayo mga babayan? So excited na tayo nito sa Lunes. So bukas Sabado na. I think baka bukas bababa na ako ng Manila at ay alamin ko yung mga tropa doon kung saan kaming mga vlogger na magba-vlog. Kasi sama natin yung mga tropa doon. Sama-sama na lang kami doon. So magbaon na lang kami ng sardinas para may ulam kami doon, di ba? Magbaon kami sardinas. Okay. So hanggang dito na lang itong ating live mga babayan. Maraming salamat po sa nanonood at nag-like ng ating video. At I see you on my next vlog. Thank you po. God bless. Bye-bye. Palike po, palike.